Ano nga ba tong table of specifications or enhanced table of specifications? Okay? So, actually, let's look at the next slide. So, yan, medyo maliit ay tignan natin kung kaya nating i-zoom. Ayan, kaya naman palang i-zoom dito. So, this is the actual document from the PRC that they released. So, this is a resolution number 10, series of 2025. So sabi dito, adoption, issuance, and promulgation of the enhanced tables of specifications for the subjects in the nurse's licensure examination. So medyo marami yang whereas, or yung tinatawag natin ng mga clauses. Pero these are the things na dapat nating tandaan. Ano ba yung importante dito at ano yung makakaapekto sa atin as someone who will take the board exam this November 2025? So the number one thing na importante, zoom out ko lang, is this one. Okay? Whereas the TOS shall be the basis for the test items to be encoded into the test questions data bank system. So, yun, di ba? Remember that the PRC has a data bank, question data bank system, kung saan doon ini-encode or doon nilalagay ng lahat ng DON yung mga chosen questions nila. Tapos, ira-random yon, and that's what will be your set A, set B questions. Alright? So, yun na yung basis, TOS na. So, yun naman ng TOS, dun kukuha ng questions ang DON. Next important thing that you should remember is this. The TOS shall include the competencies covering the topics and subtopics, the percentage weights and the number of items, as well as the levels of difficulty classified as follows. So ano tong level of difficulty na ito? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So this will be the basis of the levels of difficulty. So later on, we will discuss this. This is what we call the Bloom's taxonomy. Next is this. Now, therefore, the board resolves as it hereby resolved to adopt, issue, and promulgate the enhanced tables of specifications for the subjects in the nurse's licensure examination, marked as Annex A, and made an integral part of this resolution. So remember, mark Annex A. Yan ang importante na part ng document na to na dapat lahat kayo ay may copy. So if you have a copy, that's really good for you. If wala pa, you can download this from the PRC website. Okay? So resolve further, this resolution shall apply in the November 2025 nurses licensure examination and the subsequent schedules thereof. So meaning to say, this TOS will start from November 2025 until maglabas sila ng bagong resolution changing it. So may tanong dito si Steven Drip, ngayon lang ba nagkaroon ng TOS? Yes po, ito na yung sagot doon sa tanong mo. Kasi ngayon pa lang siya ina-apply sa November 2025 PNLE. Okay? Pero dapat pa tayong kabahan kasi nga first time siyang i-apply. Okay? So actually, what I will tell you is, huwag kayong kabahan. Kasi parang sabihin, hala ma'am, ibig sabihin ba wala nang hindi na ba beneficial na mag-review sa review center? Kasi nga binago na ng mga BON, TOS na tayo ngayon. So don't be intimidated by the TOS. Later on, hihimayin natin paano gagamitin yung TOS. But the TOS basically is an outline of subjects and topics na actually kung titignan natin, matagal na sa mga board exams. Based naman kasi yung TOS sa competencies expected of BSN graduates. So remember, we have core competency standards since I think 2009 and then ni-revise siya ng 2012 noong time na nag-board exam kami. Yung pa din naman ang basis. Ibig sabihin nito, tinitest tayo as a graduate of Bachelor Science of Nursing kung tayo ba talaga ay may capacity na maging isang registered nurse. So, hindi ibig sabihin na may TOS, lahat ng test questions na lalabas ngayong November ay bago. Pero meron pa rin siguro mga bagong questions. Siyempre, nag-a-adapt naman ng nursing at nag-evolve. And bukod sa bagong TOS, we also have new members of the BON. Okay? So, yon, I'm also thinking of making a content about the BON
introducing the BON. So, follow nyo lang ako sa TikTok account ko. But siguro hindi ko na yata siya kakayaning gawin for the November PNLE kasi may research involved din siya. So, it might be beneficial for those taking on the May 2026. So, if you are one taking the PNLE on May 2026, i-follow mo ako doon. Plan ko gumawa ng content on introducing the Board of Nursing members. So, okay. Next. So, okay, what is this? Kanina, di ba, sabi dun sa document, ito yung magiging basihan ng level of difficulty ng pagtatanong ng mga questions sa board exam. So, ito yung students, ito yung parang common flaws ng isang student na nag-aaral. Not only basically for PNLE, no? Basta someone na nag-aaral sa exam, ang ginagawa ng estudyante, nagme-memorize lang siya na nagme-memorize. Okay? Nagme-memorize siya na nagme-memorize hanggang sa ma-memorize yung concepts. But this one, pag sinabi natin itong Bloom's taxonomy gagamitin, hindi enough yung nag-memorize ka. So, tingnan natin to, himay-himayin natin. So, ano ba itong Bloom's taxonomy nito? So, Bloom's taxonomy is actually developed by Benjamin Bloom. So, si Benjamin Bloom, isa siyang educational psychologist. So, inaral niya ano ba yung mga levels ng understanding and education ng isang tao para ma-meet niya yung certain qualification. So, based dito, merong 6 levels of learning. And itong 6 levels of learning na to, ginagamit din to evaluate someone. Kung meron ba siyang competency or meron ba siyang knowledge on a certain thing. So, isa-isahin natin. So, meron niyang from the bottom, so para kasi siyang pyramid. So, yung pinakamadali is of course yung nandito sa baba. This one, remember. Yan ang pinakamadali. So, remember, that's recognizing and recalling facts. Okay? So, naalala mo kung ano inaral mo o yung memorize mo. Understand. Understanding what the fact means. For example, naalala mo, ano yung naiintindihan mo tungkol doon? Apply. So, mula dito sa naintindihan mo, paano mo siya i-apply? And then analyze. What's this one? Breaking down information into component parts. Okay? So, merong deeper analysis. And then evaluate, judging the value of information or ideas. Pag in-evaluate mo yung information na nakuha mo, maganda ba to? Hindi ba to maganda? Anong gamit nito? Pwede ba kung merong ma-benefit dito? And create is something na ikaw na mismo yung nag-generate. Ito yung create, ito yung highest level because this one, from remember na nag-memorize ka lang, you create something valuable or you actually create a set of new knowledge. Okay? So, ito, para maintindihan natin, paano siya nag-a-apply? For example, sa board exam question. So, ma'am, kailangan ko bang memorizein yan, ma'am? Tatanungin ba yan sa board exam question? So, hindi ko alam. Pwede rin siyang tanungin kasi meron naman tayong health education and pwede itong mag-apply sa health education. But for the purpose of being able to answer and prepare for the board exam questions, ano yung kailangan mo maintindihan dito? So, meaning to say, yung capacity natin ngayon, dapat i-prepare mo yung sarili mo na hindi ka lang magme-memorize ng concepts. Dapat magawa mo lahat from remember to create. Kasi remember, ito yung pagbabasihan ng level of difficulty sa board exam questions. Tapos, lahat to present actually. Later, I will show you yung table na galing sa PRC, present siya lahat. So, ibig sabihin, as an RN, dapat nagagawa mo to lahat. So, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng remember? Ang gagamitin ko na example, para mas madali, okay, is normal temperature. Okay? So, pag sinabi nating remember, alam mo or naaalala mo yung normal temperature range. So, ano nga yung normal temperature range? Can you comment on the comment section? So, ano yung normal temperature range? Sige, comment nyo. So, ito guys ha, remember pa lang yan. So, dapat alam natin kung ano yan. So, kahit adult na lang. Sabihin mo, ma'am, ano po? Pedia, adult, geria, adult na lang, adult. Ano yung knowing the normal temperature range? So, what is the normal temperature range? So, comment it on the comment section. So, ayan, di ba? Alright, good. So, 36.5 to 37.5. So, that's the first level, okay, of Bloom's taxonomy. Dapat nare-remember mo yung mga concepts. So, yung mga laboratory values, dapat nare-remember mo. Ano yung mga terminologies, ano yung mga body parts, ano yung mga technical terms, medical jargons, yan yung remember. Okay? So, after remember, what's next? It's understand.
Ano ang ibig sabihin ng data or ng knowledge na ito? For example, you know that the normal temperature is what? 36 to 37.5. Okay? So, here, okay, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng data kapag mas mataas yung temperature sa 37.5? Higher signifies fever, warrants intervention. So, yun yung understanding. So, ibig sabihin, yung mga konsepto na minemorize mo, halimbawa, yung heart, okay, nagpa-pump siya ng ganitong, normal heart rate in 1 minute. So, yun yung remember. Pero pag i-understand na anong significance nun. Okay? Ano ibig sabihin? That's understand. So, what's next is apply. Okay? So, pag na-understand mo na yung patient mo 37.5 or higher ang temperature, nagwa-warrant ng intervention, what will you do to apply or how will you do apply? So, of course, apply is you what? You do your nursing interventions to manage fever. So, ano yung mga nursing interventions to manage fever? Sige, sagot kayo dyan sa comment section. So, just think of this as a recall as well. Okay? So, ano yung nursing interventions to manage fever? So, yan yung apply ha. Yan yung tinetest na knowledge when you say apply. What will you do? For example, if this is the situation, what will you apply? Okay, ayan. O, TSB, very good. Tepid, sponge bath. Ano pa? Of course, you hydrate your patient. Okay? You monitor the temperature of your patient. You encourage fluids. Very good. Okay? Tapos ano pa? You administer antipyretics. Alright? Good, good. Very good, nurses. So, yan yung apply. So, ngayon, di ba nasasagot nyo yung tanong ko, meaning you are able to do this part. Apply. Okay? So, next, analyze naman tayo. So, what is analyze? Okay? Example of analyze is this. Okay? So, di ba alam mo na, nag-manage ka na ng patient mo, minanage mo yung fever niya, and you're analyzing. May fever yung patient ko, pero meron pa siyang ibang signs and symptoms. So, correlate with other signs and symptoms of patient with the fever. So, for example, ang patient mo may vomiting, ang patient mo ay may signs of bleeding. Okay? So, minamanage mo na, ina-analyze mo na yung situation ng patient mo and you are entertaining with the signs and symptoms that you're analyzing, you're entertaining a possibility of dengue. So, ito yung analysis. Okay? So, ina-analyze mo higher level of thinking yan. Okay? So, ano naman yung evaluate? So, what is evaluate? So, evaluate means, di ba, you're judging the value of information or ideas. So, for example, ikaw, di ba kanina, nag-apply ka na ng intervention sa management ng fever, pero hindi pa rin maganda yung status ng patient mo. Nag-evaluate ka na ng fever, pero, nag-evaluate ka na ng nursing care, nagbigay ka na ng intervention, pero yung patient mo still has fever. So, anong sinisignify nito? In-evaluate mo, teka lang, kailangan may gawin pa ako, so babalik ka ulit sa apply. Okay? So, yun yung evaluate. And what else? You evaluate an information or an action. Right? So, and the last but not the least is create. So, based on the information that you have, knowing that meron kang normal temperature range, yung patient mo, dahil yung 37.5 and higher ang temperature niya, meron fever. Naggawa ka ng intervention to apply ng nursing intervention para ma-manage yung fever, pero tinignan mo, inanalyze mo, marami pang sign and symptom yung patient. In-evaluate mo yung care na ginawa mo sa fever, hindi kulang pa, hindi pa effective, bumalik ka ulit. So, anong nang ginagawa mo? You are creating, because in this level, you're creating a nursing care plan for the patient. Okay, so ito yung Bloom's taxonomy. So, anong ibig sabihin nito, nurses? Dito kayo ititest ng knowledge ng BONs natin. So, pwede kang matanong on knowing the normal temperature range. Pwede kang matanong, anong ibig sabihin yan? What does this signify? Or this is the sign and symptom na nararamdaman ng patient, ano yung possible na condition? And then apply, which nursing intervention should you do first? Yan yung mga klase ng tanong. Analyze. So with, ano yung, bawa, pwedeng board exam question dito. What are, among these, what else are the signs and symptoms of a patient with dengue? Okay?
Tapos yung isa pang level of analyze, halimbawa kung community naman or public health setting, yung isang analyze diyan na isang bahay may dengue, yung isang bahay din may dengue. So, ang anong level of analysis niyan? Baka tayo may outbreak. Alright? So, evaluate din. Ini-evaluate mo ano yung intervention given, ano yung ginawa mo. And lastly, create. So, you create a nursing care plan. You can also create a research. You can also create a program. Ito yung highest level. Okay? So, yan yung Bloom's Taxonomy, nurses. So, was this helpful? Yan. So, thank you. So, if you appreciate this, so stay tuned lang. So, later on, ipapakita ko naman kung paano mo gagamitin yung um, actual na TOS sa NP1. So, isa-sample natin yung NP1. So, if you appreciate this, let me know lang, heart lang kayo dyan. Tapos yun, pwede rin naman kayo magbigay ng mga gifts. Magte-thank you po ako. Pero if wala naman, no problem. That's okay. What you can do to support me is to follow me on my TikTok account. If you want more contents like this, so yan, follow nyo lang po ako sa TikTok account. Ayan, thank you po sa mga rose. Maraming salamat. I appreciate it. So, yan. So, if you, kung tingin nyo useful to, tas wala pa dito yung mga friends nyo, you let them know na nagsa-start na tayo. I don't want them to miss this kasi, diba, medyo in-depth na discussion. Okay, so this is the Bloom's Taxonomy. Ayan. So, ito na yung itsura, diba? So, lahat ba kayo may copy na nito? Enhanced Table of Specifications. Kung wala pa kayong copy nito, yung official copy, kasi I know, I looked at TikTok. Pag search ko dun sa search bar, ang daming lumabas. Pag sinearch mo yung TOS, ang daming lumalabas na material. But a word of warning, you should always check the material whether that's free or binayaran nyo. Ibig sabihin na binayaran nyo 100% accurate na yan. So ako, ang advice ko sa inyo, you always use your proper judgment. I-compare nyo yung binili nyong material or yung nakuha nyong online material with the original material, which is ito. So ito lang naman talaga ang pinaka-original na material, which is from the PRC website. Kung wala pa kayo nito, or hindi nyo alam pa paano ito hahanapin, I have a video on how to download this directly from the PRC website, and you can follow that instructional video. Okay? Ma'am, pwede po pabalik yung last page ng Bloom's Taxonomy explanation po. SS ko lang. Okay. Sige, dear. Screenshot. So, ayan. I-screenshot nyo na. So, also try to make a shorter video of this na ma-post sa TikTok. Although, ang hirap kasi niya. So, ang hirap kasi explain, di ba, in a few minutes. So, that's why I'm doing live talaga. So, yan. If you want more things like this or may mga topic pa kayo na gusto nyo ipa-explain in depth, try natin ha, i-comment nyo lang. Pero hindi naman ako lahat kaya kong i-cover. Kasi yon yung area of expertise ko, education, research, public health, disaster management. Tapos Palmer din. Yan. Pero yung med-surg, medyo malayo na, ilang taon na kasi akong wala sa med-surg. Although nagrarasyo din naman ako ng med-surg. Pero I'm not the expert for med-surg. So kung may questions kayo about med-surg, follow na lang kayo ng ibang TikTok influencers and content creators. Maraming magagaling sa med-surg. So, okay na. Na-screenshot nyo na yung itong page na to. So, yan. Okay? So, sige, let's proceed. So, ito nga, no, ito yung copy ng Enhanced Table of Specifications. Pero, dahil medyo mahirap yan, kung titingnan mo, di ba parang, ano ba ito, ma'am? Parang ang hirap basahin, lalo na nasa gray na area, di ba? Parang napakahirap na niyang basahin. Napakaliliit ng text. So, kaya naintindihan ko, merong ibang mga creators na nag-edit nito. Tapos, ang ginagawa nila, binibenta. Yung iba naman, pinamimigay. Ako naman, that's their own thing. If they want to do that, that's according to them. As long as hindi naman illegal, wala naman yata nakalagay na bawal ibenta. Ganyan. Pero yung heart ko lang kasi, nurses, ito kasi binigay ng libre ng PRC. So, ako, hindi ako mag-charge kasi binigay ng PRC ng libre. Okay, so sige, magsiswitch lang ako ng material kasi with this one, I cannot zoom it. So, gumawa ako ng Word document on this.
para medyo mas madali ko siyang ipakita sa inyo paano nyo siya gagamitin. So, teka lang ha, I'll just switch my screen. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. Okay, try kong i-zoom pa ng konti. So basically, I just re-encoded this para medyo mas madali siyang i-discuss sa inyo, madali siyang basahin. Kasi nga yung original copy nila is medyo, mahirap basahin. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, always check and compare yung mga materials na meron kayo if it's really close to the original. So, anong gagawin natin? So, kanina, di ba, dito muna tayo sa easy, moderate, and difficult. Ayan. Okay? So, ito na, di ba, makikita nyo yung diniscuss ko kanina sa Bloom's Taxonomy is here. So, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Okay? So, nakalagay yan sa table na yan. Tapos, meron siyang level dito, easy, moderate, difficult. So, anong significance niyan? So, makikita niyo yan, may mga numbers dito sa baba. Ayan. See here, the numbers. Okay? So, i-discuss natin later on ano yan. Pero, dito muna tayo sa, dito muna tayo, bakit? Okay, sorry. So, later on, di-discuss ko yan. Dito muna tayo sa, okay, this one. Okay, so lahat ng NP 1 to 5, meron siyang table bawat isa. So, kailangan i-make sure nyo na lahat ng copies, NP 1 to 5, meron kayo. So, dito muna tayo sa NP1 ha. Hindi ko i-discuss lahat ng NPs kasi application lang naman to paano niya i-apply yung document ni PRC. So, NP1 lang tayo as an example. So, subject, NP1, care of individuals, families, population groups, community health nursing. So, ibig sabihin, hindi naman tayo nagbago ng konsepto. Kasama pa rin ang community health nursing sa ating PNLE this November. So, kaya sasabi ko sa iyo kanina, huwag kayong kabahan. Kasi hindi naman totally, na parang bagong set na lahat ng questions. So, yung remember, competencies ang tinetest natin. Kaya meron yan dito, topics and competencies. So, pag binasa nyo yan, Part A, application of program outcomes. So, ito dapat yung, sabi, mapo-perform, examinee can perform. Ito na yung competencies, magagawa ng examinee sa pag-aalaga ng individuals, families, population groups, and community. So, ano-ano to? Okay? Care of individuals in the community setting using the nursing process. So, ito yan, first level. Okay? So, paano mo iintindihin itong yung table ng NP1? So, di ba? So, si NP may part A. Ang part A, 80%. So, ibig sabihin yan, tungkol dito sa part A, merong 80%, merong 80 questions ang ibig sabihin yan. Okay? So, dito pa lang, itong part A, 80 questions. So, ano yung 80 questions na yan? Paano nyo malalaman kung ano yan? So, ibig sabihin, itong naka-gray, that's I, care of the individuals tayo in the community setting using nursing process, that will already compose 20 questions. 20%. So, yung 20 questions na yan, yung nasa ilalim ng 1, meron niyang apply knowledge, physical, natural, social, health, sciences, humanities, and practice of nursing, and perform safe, appropriate, and holistic care to individuals utilizing the nursing process. Merong dalawang topics. Care of clients with NCDs, okay? Prevention and control, and clients with what? Communicable diseases. So, yan yung dalawa under the individual level. Tapos, anong distribution yan? So, ito na yung tinutukoy ko kanina. So, di ba sabi ko sa inyo, hindi lang pwede yung nag-memorize lang tayo. Kailangan meron tayong understanding, meron tayong applying, analyzing, evaluating, and creating. Kasi, remembering, 2 questions. Understanding, 2 questions. Nurses, ito yung mabigat ang weight. Applying, 10 questions. So, sa lahat ng NP 1 to 5, ito talaga yung pinakamaraming questions, applying. Kasi nga, di ba, competencies, skills, yung knowledge and skills kino-combine para ma-apply. And ano bang gagawin natin pag tayo ay naging licensed RNs na?
of course, hindi ka naman kaka-memorize mo, hindi ka naman magre-recite sa pasyente mo pag nurse ka na. Meron kang gagawing interventions. That's why malaki yung weight ng applying. Pero don't forget, meron din tayong analyzing 2 items, evaluating 2 items, and creating 2 items. So yan yung total ng 20 items na i-divide 10 items sa NCD, 10 sa CD. Okay? So ngayon, alam nyo na ha, pag nagre-review kayo ng topics, hindi lang basta nag-review ng topics. Kailangan tanungin ko sa sarili ko, kaya ko bang i-apply yung topic na to? Lahat ba ng knowledge ko and skill ko sa topic na to, kaya kong i-apply sa nursing care? Kaya ko bang i-analyze? Kaya ko bang i-evaluate? At kaya ko bang mag-create? Okay? So, yan yon. So, that's just part 1, di ba? First item yan, care of individuals. Ano yung next? Number 2, care of families naman. So sa care of families, ganun pa rin, we apply our nursing interventions, nursing process, pero divided into normal families at saka families at risk. Okay? So that's number 2. Number 3 naman is care of population groups in the community setting. So when you say population groups, ito na yung mga groups with different concerns, di ba? Pwedeng well, like halimbawa, pedia, pwedeng elderly. So, or pwede namang unwell, like may mga population groups tayo na vulnerable, right? So, ito yon. And then, what is number 4? Ito, care of the community. So, pag sinabi natin care of the community, tingnan nyo ha, 20 items din yan. Okay? So, yung care of the community, ano yung mga matatanong dyan? So, ito, favorite ko to kasi syempre public health ako. So, ito yung mga topics under that. So, pwede kayong matanong of ilang items, 20 items, right? 20 items na paghahati-hatian, or hindi naman paghahati-hatian, any of these, actually. So, ibig sabihin, kailangan nyo aralin yung Philippine Healthcare System, yung healthcare delivery system natin, the Department of Health, Universal Healthcare and Sustainable Development Goals. So guys, yung SDGs, hindi lang yan memorize ha. Tinatanong yan, anong SDG yung usually problema natin dito sa Pilipinas? Okay? So, or for example, magbibigay ng scenario, anong SDG to? So, hindi lang natin memorize 1, 2, 3, 4, 5, ganito yung SDG nito. So, you need, again, to go above that. Understand and apply. Next, primary health care or primary care, community assessment and community diagnosis, planning and intervention and evaluation. So, ano bang mga resource natin dito, Ma'am Je? So, yun, you have your white book, okay? And what I can recommend dun sa community diagnosis is yung blue book ni Maglaya. So, next, epidemiology, vital statistics, demography, care of community during disaster. Guys, ito lang ha, may feeling lang ako. Kasi 'di ba, earthquake, baka may mga lumabas, okay? On care of the community during earthquake. So, i-refresh din natin yung concepts natin sa earthquake, ha? So, I hope may mga students ba here from Cebu and also from Davao. So, I hope guys you're okay. And I pray na kahit may mga ganitong challenges, nakakapag-prepare pa rin kayo sa board exam. So, yon. Next, after that is school nursing and occupational health nursing and safety nursing. So, ano ba yung safety nursing na to? Mainly that's in occupational health. That's the safety, for example, if the occupational health nurse is working in a construction company, ano ba yung mga safe practices doon, how to handle hazards, that's that. Tapos community organizing, participatory, action and research. So, ito na yung ating COPAR. Recording and reporting, information technology community setting. So, ito guys, ano to? So, one of the tips here na sabihin sa inyo, FHSIS. So, dapat alam niyo yan. Okay? So, kung hindi nyo pa yan alam, so review that. Okay? Important concept yan sa public health. And of course, yung ating referral system. So, that's NP1 Part 1. So, Ma'am J, Part 1 pa lang yun. Parang ang dami na. So, mga lala, 80 items naman kasi yan, kaya ang dami na. So, yung next natin, ito. Okay? So, yung part B naman, that's 20% of NP1. Okay? So, ano naman to? So, medyo
itong part na to, kung titignan nyo, paano mo intindihin yan? So, basahin mo ulit yung program outcomes. Ito. Ano ba yung expected sa'yo? Okay? So, sabi dito, application of the following program outcomes will be embedded into clinical situations of the three major subject areas where deemed most appropriate. Focus on health, education, and research. So ito naman, na part. Health, education, and research, same pa din. In care of individuals, families, population groups, and community in the practice setting. So community health nursing pa din. Apply guidelines and principles of evidence-based practice in the delivery of healthcare. So ano ba yung evidence-based practice? Evidence-based practice means backed up by research yung interventions na ginagamit natin. Okay? So after that, practice nursing in accordance with existing laws, legal, ethical, and moral principles. So dito na pumapasok yung ating mga laws, okay, ating Palmer. Next, 5, communicate effectively in speaking, writing, and presenting using cultural appropriate language. So ito na yung ating mga health education. Report, document client care accurately and comprehensively. Collaborate effectively with inter, and multidisciplinary and multicultural teams. So ito yan, yung halimbawa, ang mga examples dito, yung ano yung mga agencies na involved in community health nursing. So kailangan alam natin yan. For example, let's say, violence, may patient na biktima ng ng violence against women and children. Let's say, yun yung example. Ano yung agencies? Dapat alam mo kung saan yung agency na i-refer yung ating patient. So, anong agency ba yan? So, syempre, dapat PNP. Okay? And what pa? DSWD. Next, practice beginning management and leadership skills, apply techno-intelligent care systems in healthcare delivery, and uphold the nursing core values in the practice of the profession. So itong mga competencies na to, papasok yan dito. Okay? A and B, health education and the care of individuals, families, population, groups, and community. Okay. So yan yun, 20 questions. Sorry, parang nagkaroon ng yata ng typo dito. Pero just check the original document. Okay? So, yan. Alright? So, ito yon. Ito yung ating TOS. So, ito yung way pa paano nyo i-apply yung TOS. So, again, I'll not be discussing the whole NP 1 to 5. So, ang gusto ko lang ma-develop nyo na competency dito is malaman nyo pa paano nyo i-apply. Hindi lang yung listahan ng subjects, okay? Pero paano nyo malalaman, ilang items ba yan. Tsaka ngayon, alam mo na yung hindi lang yung pag-memorize yung kailangan mo. Kailangan mo ding maintindihan, to understand. Kailangan mo ding i-apply. Kailangan mo i-analyze, evaluate, and create. Okay. Alright? So, sige. So, anyway, for now, any questions, you can comment it on the comment section para mabalikan natin. So far, ito yung aking gustong i-discuss when it comes to the TOS.